Magandang umaga po muli. Welcome sa ating patuloy na pagbubulay po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ministry ng Aperong Fundamental Baptist Church. At patuloy po tayong nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na ganito upang tayo ay makapagpatuloy na nagsasama-sama sa pagsamba sa Panginoon tuwing linggo ng umaga. Welcome po at salamat sa Diyos na ang pandemic ay hindi po hadlang na tayo po ay magkaisang puso at kaisipan at espiritu na sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa kanyang pagsustina, sa kanyang patuloy na pag-iingat. Sa mga kapatid at mga kamanggagawa po natin na minarapat ng Diyos na kunin na at dalhin po sa kanyang piling sa langit, tayo po ay nagpapaabot ng ating pong pakikiramay. Salamat sa Diyos sa kanyang makapangyarihang pagkilos at paggawa sa buhay po ng bawat isa sa atin ng mga tunay na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang mga mahal sa buhay ng mga kaibigan, kapatiran, kamanggagawa na kinuhanan ng Panginoon ay maranasan nila ang lubos na kapayapaan at kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpanalanginan sa isa't isa at ipanalangin po natin patuloy yaong pong mga kapatiran, kamanggagawa, kaibigan, mga kakilala natin, mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga karamdaman sa panahon ito. At alam po natin kung gaano po kabigat na magkaroon po ng karamdaman sa mga panahon ito. So tayo po ay patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. Welcome po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at salamat po sa Panginoon sa ministry ng URFBC. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga ay pinamagatan ko pong gawin ang tama. Ito po ay hango sa karanasan po ni Jonathan sa Lumang Tipan na naisulat po sa unang Samuel Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 10. Babasahin ko po, pakisundan po ninyo sa ating pong PowerPoint presentation. At pagkatapos po nito, tayo po ay dadako sa Panginoong Diyos sa pananalangin. Unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 10. Sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti." At sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, "Gawin mo ang lahat ng nasa isip mo, ako'y kasama mo. Kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin." Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan, "Ngayon ay lampasan natin ang mga lalaking iyon at ipakita natin ang ating sarili sa kanila. Kapag sinabi nila sa atin, maghintay kayo hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating lugar at hindi aahon sa kanila. Ngunit kapag sinabi nila, umahon kayo sa amin, ay aahon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay. Ito ang magiging tanda sa atin." Unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 10. Manalangin po muna tayo sandali. Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling magsama-sama na dumulog sa iyong trono ng biyaya. Nagpapakumbaba kami sa iyong banal na presensya, Amang Banal. Salamat po sa pribilehiyong ito at pagkakataon na ito na muli ang iyong salita ay aming pong pagbulayan. Nagtitiwala kami na sa pamamagitan ng pagtuturo, patnubay at gabay ng banal na Espiritu, tunay po ng iyong mga salitang ito ay magiging makapangyarihang gabay at liwanag sa aming pong buhay. Lalo't higit sa kasalukuyang mga karanasan namin. Dalangin namin, Lord, na ang mga salitang ito ay magdulot ng ibayong encouragement at ibayong lakas sa amin, physically, mentally, at saka spiritually. Salamat po, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Narito po ang karanasan po ni Jonathan. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 14, makikita po natin na ang mga sundalo po ng Israel ay nasa isang kalunos-lulos na kalalagayan sa lugar po na tinatawag na Gibeah. Ito po ay mapapansin po natin sa mga unang talata na unang Samuel, Kapitulo 14.
babalikan po natin yung unang Samuel, Kapitulo 13, mapapansin po natin na ang Israel ay tinalo nila yung mga Amorites at si Jonathan ay natalo nila ang ilang mga grupo ng mga Pilistino sa isang maliliit na pakikipagdigma. Nakita yung tensyon ni Haring Saul at ang kanyang pananaw ay hindi pananaw po ng Panginoong Diyos. Siya ay nagdeklara ng gyera laban sa mga Pilistino na kung saan bandang huli napansin niya at naobserbahan niya na lubhang napakarami ng mga Pilistino kaysa kumpara sa mga Israelita. Kaya nga ito ay nagdulot ng lubhang pagkatakot at pangamba sa mga sundalo po na pinamumunuan ni Haring Saul. Ang kanyang pagmamataas at pagmamalaki sa gera na kanila pong naharap ay pagsasagawa ng kanyang sariling kagustuhan sa hindi niya pagdulog at pagnanais na sundin at hanapin po yung karunungan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Hindi po siya nakapaghintay na kung saan ay dumulog siya sa pamamagitan ng propeta ng Diyos na ginagamit ng Diyos upang gabayan sila. Ang ginawa ni Haring Saul ay nagsariling sikap siya sa paniniwala na kayang-kaya niya ang kalaban. Ngunit ito ay nagdulot ng hindi maganda sa kanila. Alalahanin po natin na sa pansariling kagustuhan, kalooban, kakayahan, karunungan ng kahit na sinong tao, maging itong si Haring Saul, ito ay tutungo sa hindi po magandang resulta. Kaya nga ito po ang kinasidlan, kinahantungan ng hindi magandang desisyon ni Haring Saul. Mga desisyon na makasarili at hindi po niya itinalaga ang kanyang sarili, ang kanyang puso't isipan sa pagpursige at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa karanasang ito, ang ilang mga Israelita ay sa halip na sila ay manatiling tapat sa bansang Israel at kay Haring Saul, ang ilan ay talagang sa sobrang takot nakihalubilo na sa mga Filistino noong mga panahong ito. Ngunit mapapansin po natin sa paano po ang tugon ng kanyang anak na siya yung prinsipe na susunod sa korona na kinatatayuan ngayon ng kanyang ama na si Haring Saul. Pansinin po natin yung kanyang tugon at yung kanyang ginawa pagdating po sa ganito pong mga sitwasyon. Sa panahon ng kagulumihanan, sa panahon ng panghihina ng napakaraming mga Israelita, sa panahon na sila ay desperado na, masyado nang discouraging yung kanilang sirkumstansya, si Jonathan ay pinili niyang dumulog, sumunod at magdepende sa Diyos. Gayahin po natin si Jonathan. Ginawa niya ang tama sa panahon na kung saan ang majority, ang karamihan ay binabaliwala ang pagsunod sa Panginoon. Gumawa po tayo ng tama at makikita po natin ang ilang mga prinsipyo ngayong umaga sa pamamagitan po ng halimbawa ni Jonathan. Si Jonathan, yung kanyang pagtugon sa mga sitwasyon na ito ay kakikitaan po natin ng sabi sa Awit, Kapitulo 9 po, talatang 12. Ang prinsipyong ito ay nasa pagtugon ni Jonathan sa hinihingi ng kanyang sitwasyon noong kapanahonang ito. At nawa, ito po ay pagmulan din ng ating pong espiritu na nagnanais na gumawa ng tama sa gitna po na ang majority at ang mga namumuno, katulad ni Haring Saul, ay hindi po sinasaliksik at minimithi ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Awit, Kapitulo 9 po, Kapitulo 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Ito ay panalangin. Ang sabi niya, Panginoon, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Totoo po yan.
Ang buhay ng bawat tao, bawat isa sa atin, ay tunay po na napakaiksi. Animo napakahaba, ngunit ang katotohanan, ito ay parang isang usok lamang. Nandyan, maya-maya, wala na. Ito ay kalintulad sa isang hamog sa umaga na pag tumaas ng araw, unti-unti ito ay bigla ang nawawala. Ang sabi dito, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Si Jonathan po ay isang individual na naunawaan po niya yung prinsipyo ng pamumuhay na may karunungan. At makikita natin yan sa kanyang pagtugon sa mga ganito pong sitwasyon. Maalala po natin si Jonathan na siya po ay tapat na kaibigan ni David na kung saan ay nagpasakop sa tawag ng Diyos para kay David at hindi niya isinasarili yung kanyang pagiging posibleng siya yung susunod na hari ng Israel. Ipinagparaya niya itong posisyon na ito sa alam niyang kalooban ng Diyos. Hindi kailanman idiniman ni Jonathan na siya yung dapat na uupo sa trono. At makikita po natin na sa unang Samuel, Kapitulo 14, na si Jonathan ay isang kahangahangang sundalo ng Panginoong Diyos na merong buhay na tunay at totoo at praktikal base sa salita ng Diyos at kakikitaan po ng isang matatag at matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So makikita po natin sa buhay ni Jonathan ang prinsipyo na binabanggit dito po sa awit 19. Turuan mo kami, Panginoon. Gabayan mo po ninyo kami. Makita namin na ang buhay na to ay maiksi at nawa kami ay matuto na mamuhay na meron pong lubos na karunungan na nagmumula sa iyo. Tingnan po natin ang dalawang prinsipyo sa karanasan na ito ni Jonathan kung paano niya pinili na gawin kung ano yung tama. Ang unang prinsipyo po na makikita po natin ay ang prinsipyo po na sa paggawa po ng kung ano po yung tama sa paningin ng Diyos ay nangangailangan po tayo ng mga katuwang. Napakahirap po na nag-iisa lang po tayo. Kaya nga, kailangan po natin ang kapwa mananampalataya, kailangan po natin ang presensya ng Diyos, kailangan po natin ang church. Ang church po ang ginagamit ng Panginoong Diyos sa panahon natin ngayon upang tayo po ay makapagtagumpay sa kanyang kalooban na mamuhay po na sumusunod at gumagawa ng tama. Kahit na tayo po ay minority sa paggawa po ng tama, magpupursigi tayo. Ngunit ang paggawa po at pagsunod po kung ano yung tama sa harapan ng Diyos ay nangangailangan po ng mga katuwang. Tingnan po natin kung sino po yung mga katuwang ni Jonathan sa kanyang pagsunod sa kung ano po yung tama sa mga sitwasyon na kanyang kinapalooban. Sabi sa unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6-7, sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo, ako'y kasama mo, kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin. Napaka malinaw po ng mga talatang ito kung sino ang naging katuwang ni Jonathan sa kanyang pagnanais na sumunod at gawin kung ano po yung tama, hindi lamang sa paningin niya, kung hindi sa paningin ng Diyos. Mapapansin natin, maging sa mga talatang ito, kung babalikan po natin yung Kapitulo 7, chapter 7, itong unang Samuel, alam ni Jonathan na ang Diyos ay nangako na kanyang ililigtas, kanyang i-deliver ang mga Israelita mula sa kanila pong kalaban ng mga Filistino
kung sila ay magpapasakop sa Diyos, may paghingi ng kapatawaran sa kanilang mga pagkukulang at kasalanan, at sila ay babaling na may lubos na pananampalataya at pagpapasakop ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Ang pangako ng Panginoon sa kanila, ililigtas ko kayo mula sa mga kalaban ninyong ito na mga Pilistino. At alam ni Jonathan na sa kanyang puso at espiritu, nais niya na sundin at gawin kung ano yung pangako ng Diyos na binitawan sa pamamagitan ng kanyang salita. Mapapansin po natin na sa chapter 7, pinili po ni Jonathan na magtiwala sa mga pangako at mga proklamasyon at sinabi ng Panginoong Diyos, na sila ay pagtatagumpayin niya kung sila ay magpapasakop na may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jonathan dito sa talatang 6, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Ang ibig sabihin nito, itong mga taong ito na walang takot at walang pakundangan sa harapan ng Diyos. Talagang hinahamak nila ang Diyos. Magpakita tayo sa Kanya. Sa kanila, huwag tayong matakot, ang sabi ni Jonathan. At sino yung kanyang kausap dito? Yung kanyang tagadala ng sandata. Okay? Ayon dito sa talatang 6 at talatang 7, isang kabataang tagadala ng kanyang sandata. Mapapansin natin na sinasabi lang ni Jonathan dito na nangangailangan ng tunay na katapatan kung sino ang Diyos at kung ano yung kanyang sinasabi sa kanyang mga salita at kung ano yung kanyang mga pangako. So mapapansin natin ang unang katuwang ni Jonathan dito sa kanyang pagnanais na sundin at gawin kung ano po yung tama sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos, walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Ang ating Panginoong Diyos ang katuwang ni Jonathan sa pagnanais niya na gawin ko ano yung tama sa paningin ng Diyos. Bagamat sumaliwa siya sa ginagawa ng mga Israelita nung panahong ito, kasama na yung kanyang ama na hari na si Haring Saul, ay iba yung kanyang isinagawa. Hindi siya nanatiling nagtatago sa mga kuweba ng Gibeya na kung saan ito yung ginagawa ni Haring Saul at ang kanyang mga sundalo. Ang ginawa nitong si Jonathan at ang kanyang kabataang tagadala ng kanyang sandata, sila ay lumabas at pumunta sa lugar na kung saan kinaroroonan ng kanilang mga kalaban na mga Filistino. Ang una niyang inacknowledge dito na kanyang katuwang sa pagharap sa mga kalaban na ito at pagsasakatuparan ng alam niyang tamang gawin ay ang Panginoon mismo. Ang sabi sa huling bahagi ng unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6, ito po ang pahayag po ni Jonathan. Ang sabi po niya, ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Marahil ikaw at ako ay nahaharap sa isang sitwasyon na parang napaka-imposible na tayo po ay magtagumpay at tayo po ay makalampas. Katulad po sa kasalukuyang kinalalagyan po natin. Sa kasalukuyang mga karanasan po ng bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo kung hindi ang buong mundo. Napaka-imposible na tayo po ay magtiwala sa kakayahan at karunungan ng tao lamang. Ito ay nangangailangan ng lubos na pagtitiwala, pagpapasakop, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung sino siya, kung ano yung kanyang mga salita, at kung ano po yung kanyang mga pangako,
hawakan po natin. Ganito po ang ginawa ni Jonathan. Ang kanyang katuwang sa pagsasagawa ng tamang gawin ay ang Panginoon mismo. Ang Panginoon na siyang tutulong sa kanya at saka sa mga Israelita, sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon. Ang ibig sabihin lang nito, meron tayong Diyos na walang imposible sa Kanya. Lahat ay posible. Walang makakahadlang sa Panginoon. Sabi nga sa wikang Ingles, nothing is impossible with God. Kung titingnan po natin ang mga salita ng Diyos, na kung saan dapat po nating ipinapamuhay at patuloy po na minimithi sa ating mga puso at isip, makikita po natin kung papaano ang Diyos sa kanyang makapangyarihang mga gawa ay nagsasakatuparan ng mga bagay at mga gawain na imposible po sa atin na mga tao. Ang Diyos na ito na sinasampalatayanan ni Jonathan at katuwang niya sa pagsasakatuparan ng tama ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumingin po tayo na may pagpapasakop at pagtitiwala sa Diyos na ito, na kung saan alam natin sa Kanya ay walang imposible. Kung titingin tayo sa ating pong mundo sa kasalukuyan, sa mundo na ating pong pinananahanan, makikita po natin at masusumpungan po natin ang mundo na ito ay patungo po sa kabulukan at kasiraan. Tumitig po tayo sa ating Panginoong Diyos. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may hawak sa lahat, Diyos na may kontrol sa lahat, Diyos na totoo sa kanyang mga salita, Diyos na totoo at magsasakatuparan ng kanyang mga pangako. Kaya nga mga kapatid, gayahin po natin si Jonathan. Wala po tayong una sa lahat na katuwang sa pagharap ng mga ito at sa pagnanais natin na gumawa kung ano po yung tama sa kanyang paningin, kung hindi siya mismo na nakakaalam ng lahat at walang imposible sa kanya. Ang ating Panginoong Diyos sa persona ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang unang katuwang ng bawat isa sa atin, katulad po ni Jonathan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, hindi lamang po ang Panginoong Diyos ang katuwang po dito ni Jonathan, katuwang niya ang kanyang kapwa. Kapwa na parihas sila ng puso at isipan at walang iba kung hindi ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. At ang prinsipyong ito ay mapapansin din po natin maging sa relasyon niya kay David. At ganito rin po yung kanila pong pagiging malapit sa isa't isa, pagiging kaparihas ng espiritu, ng puso at ng kaisipan. Ito po yung kanyang kabataang tagadala ng kanyang sandata. Ang sabi sa talatang 7, at sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo. Ako'y kasama mo. Kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin. Mga kapatid, napakaganda. Talagang magpapasalamat talaga tayo sa Panginoon na meron tayong mga ganitong mga katuwang sa pagnanais natin na sundin kung ano po yung tama sa harapan ng Diyos. Mga kapwa mananampalataya, mga flesh and blood na makakausap natin ng harap-harapan, mahawakan natin. Although sa panahon natin ngayon ay hindi tayo masyado nakakapag sama-sama physically at hindi tayo nakaka-worship face-to-face sapagkat bawal pa nga po. Ngunit salamat sa Diyos, bagamat malayo ang bawat isa sa atin physically, nananatili po yung ating pong closeness sa pamamagitan po ng ganito pong mga connection. Salamat sa Diyos sa internet. Tayo po ay naikipagtalastasan sa isa't isa. Nagkakaroon po ng mga balita, nalalaman po natin kung ano po yung mga dapat natin ipanalangin sa bawat isa sa atin at kung sino at kung ano po yung dapat nating gawin na tama sa pagtulong, pag-abot ng tulong, pananalangin sa ating kapwa. Dito po si Jonathan
Ang una niyang katuwang ay ang kanyang Panginoon, ang Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hinawakan niya yung kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita at mga sinabi. At alam niya ito ay tutuparin ng Diyos. Ang pangalawang katuwang ni Jonathan dito ay ang kapwa niya tao. Tao na kaibigang malapit, mapagkakatiwalaan, iisa sila ng puso at isipan. Nawa, ganito po tayo mga kapatid. Sa ating pong mga paglilingkod sa Panginoon, sa mga local churches na kung saan tayo ay napapabilang, nawa meron tayong ganitong damdamin, espiritu at kaisipan na sinabi po nitong kabataang tagadala ng sandata, ako'y kasama mo. Masasabi natin lagi, kasama mo ako, kakampi mo ako. Huwag kang mangamba. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo, ganun din yung nasa puso ko, ganun din yung nasa isip ko. Iisa tayo. Napakaganda na meron tayong mga ganito, na mga kapatiran. No? Kapag naharap tayo sa isang napaka-imposible na mga sitwasyon, napakasarap na malaman natin na meron tayong ganitong kapwa mananampalataya, na merong espiritu na ganito, na nagsasabi, kasama mo ako. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo, ganun din yung nasa puso ko, ganun din yung nasa isipan ko. Naalala ko yung passage sa Kawikaan, Kapitulo 12, talatang 26 na nagsasabi, ang mga matutuwid ay maingat na pinipili ang kanyang mga malapit na kaibigan, sapagkat ang mga daan ng masasama ay tumutungo sa kawalan. Ang sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 33, ito po ang pahayag po dito po sa mga salitang ito ni Apostol Pablo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. So ito ay paalala ni Apostol Pablo. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Nakakalungkot. Ito ay kanyang binabanggit sa simbahan na nasa lugar ng Korinto nung kanila pong kapanahunan. Merong pong mga nagpapanggap na mga kunyari, mga Kristiyano at hindi lang Kristiyano, mga nagtuturo at ang kanilang mga itinuturo ay saliwa sa kalooban ng Diyos. Sila ay mga huwad na mga tagapagturo ng katotohanan. Sa wikang Ingles, ang tawag sa kanila ay mga false teacher at mga false prophet. Ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa pakikisalamuha sa ganitong uring mga tao, sapagkat ang kanila pong influence sa mga mananampalataya ay tumutungo po sa hindi magandang pag-uugali. Mag-ingat po tayo. Salamat. Nalulungkot lang ako sapagkat napakatagal ng mga panahon na parang lumalampas lang sa mga pandinig, kaisipan at puso ng mga mananampalataya, sapagkat paulit-ulit na nangyayari sa mga gawain ng Panginoon. Hindi lamang sa panahon ng pandemic na ito, maging noon pa na wala pa. No wonder ito marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit may mga ganito pong mga pangyayari sa ating pong mundo at sa ating kapaligiran. Nililinis ng Panginoon ang bawat isa sa atin, nililinis ng Diyos ang simbahan, nililinis ng Diyos ang buong mundo. Mula sa mga bagay na ito na hindi hindi makadiyos yung influence. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong padaya. Nakakalungkot, ang daming nadadaya, kasama na po yung mga professing Christians, yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Napakarami pong mga nadadaya. Dahilan po sa pananalita, mga matatamis na mga pananalita, makatao na mga pangako, ngunit ito ay tumutungo sa hindi magandang pag-uugali. Makikita natin maging sa loob ng church ang daming mga manifestation
ng hindi magandang pag-uugali. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo, huwag kayong magpadaya. Itong mga huwad na tagapagturo ay hindi humahantong sa kabanalan, ito ay humahantong sa hindi magandang pag-uugali. Ito ay napaka-importante na dapat na ingatan ng mga mananampalataya. Mag-ingat sa pagkakaroon ng malapitan na relasyon sa ganitong uring mga kaibigan, mga kakilala, maging mga nagsasabi na sila ay mga Christian. Mag-ingat tayo. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kung hindi po yung pakikipagkaibigan din po natin sa labas. Hindi masama na tayo po ay makipagkaibigan. Ngunit, mag-ingat tayo na tayo po ay madaya. Sapagkat madalas tayo po yung nai-influensyahan kaysa tayo po yung nag-i-influence. Mag-ingat po tayo. Kung makikipagkaibigan din lang naman tayo sa mga hindi mananampalataya, isa sa mga pangunahing adhikain natin na tayo ay maging isang patutuo ng Panginoong Hesukristo, ng isang buhay po na namumuhay ayon sa tamang gawain sa paningin ng Diyos. Gawin natin kung ano po yung tama. Kailangan po natin ng mga katuwang na kapwa mananampalataya na parehas tayo ng espiritu, ng puso at ng kaisipan. Hindi po masama na makipagkaibigan, ngunit piliin po ng maigi at maingat kung sino po yung ating po mga itinuturing na mga kaibigan. Baka yung mga kaibigan na yan ay magdadala sa atin, magdadala sa iyo sa kapahamakan. Makipagkaibigan tayo sapagkat nais natin na tayo po yung maging instrumento ng Diyos na sila ay madala sa paggawa kung ano po yung tama. Nakakalungkot po sa mga panahon natin sa kasalukuyan, napakarami po alam na nila na mali na pero sumusunod pa rin. Gumagawa pa rin. Nakakalungkot. At ito po ay tukso, hindi lamang sa iyo, kung hindi sa bawat isa sa atin. Kailangan natin ng katuwang sa pagharap sa mga ito. Nais nating sumunod at gawin kung ano yung tama, kailangan natin lagi ng katuwang ng presensya, gabay, kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ng katuwang ng kapwa mananampalataya na parehas tayo ng espiritu, ng puso, ng kaisipan. Nawa magawa po natin yung pagnanais na ito. Hindi lamang po sa sulat po ni Apostol Pablo, muli sa Kawikaan, Kapitulo 18, talatang 24, may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo, huwag kayong magpadaya. Sapagkat sabi dito sa Kawikaan, may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Mag-ingat tayo. May mga kaibigan na hindi tunay at totoo. Bagamat may mga kaibigan na mas higit pa sa kapatid ang turingan. Ito po ang ating pong mithiin at hingiin, ipanalangin sa Panginoon sa tuwi-tuwi na. Panginoon, bigyan mo kami ng kaibigan na katulad po ng kaibigan ni Jonathan, na isinakatuparan din niya sa pagiging kaibigan niya kay David. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo, yun din ang nasa akin. Nawa bigyan tayo ng Panginoon ng ganitong mga tunay at totoong kaibigan. Unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 7, muli babalikan po natin ang tunay na kaibigan na ito na kung saan siya yung tagadala ng sandata ni Jonathan. Sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo. Ang ganda po ng pahayag nitong malapit na individual kay Jonathan. Sabi,
susuportahan kita, gawin mo ang lahat. Ini-encourage kita, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo. Ako'y kasama mo, kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin. Nawa magkaroon tayo ng ganitong kaibigan at ikaw at ako nawa maging ganitong uri ng kaibigan. Tayo din naman ay maging ganito po. Masasabi natin sa ating mga kaibigan, kaisa mo ako, kakampi mo ako. Iisa tayo ng puso, iisa tayo ng isipan. Wala akong minimithi kung hindi ang pagsasagawa ng tama sa paningin ng Diyos. Ang unang prinsipyo po ay ang mga katuwang natin sa paggawa ng tama. Ang Diyos at ang ating kapwa mananampalataya. Pangalawang prinsipyo ay ang ating katapatan sa mga kaparaanan ng Diyos. Sa patnubay ng Panginoon, sa kanyang kalooban. Ang sabi sa talatang 8 hanggang talatang 10 ng unang Samuel, kapitulo 14, nang magkagayoy sinabi ni Jonathan, ngayon ay lampasan natin ang mga lalaking iyon at ipakita natin ang ating sarili sa kanila. Kapag sinabi nila sa atin, maghintay kayo hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating lugar at hindi tayo aahon sa kanila. Ngunit kapag sinabi nila, umahon kayo sa amin, ay aahon nga tayo, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay. Ito ang magiging tanda sa atin. So nandito na si Jonathan at ang kanyang malapit na kaibigan na binata o kabataan na tagadala ng kanyang sandata. Mapapansin po natin ang napakadakilang larawan po ng isang anak o anak ng Diyos o lingkod ng Diyos na talagang nagtatagumpay base po sa kung saan at kung ano po yung gabay ng Panginoon sa kanya. Minimithi po niya ang gabay, ang pagkilos, ang pangunguna ng Diyos. Ayaw po niyang pangunahan ang Panginoon dito. Ang sabi niya sa kanyang kasama, sabi niya, magkagayoy sinabi ni Jonathan, ngayon ay lampasan natin ang mga lalaking iyon at ipakita natin ang ating sarili sa kanila. So nagpakita sila, pumunta po sila sa malapit po sa kampo nitong mga Philistines, at nagpakita sila. Pero hindi po sila lumusob. Imagine naman, dalawa lang sila no, sa sobrang dami ng kanilang kalaban. Pero nandoon po yung tatag at tapang po ng pananampalataya ni Jonathan sa Diyos. At sabi niya, sige, dito muna tayo. Hindi tayo aahon hanggat hindi nila sinasabi na umahon kayo. Pag sinabi nila, huminto muna kayo dyan at kami yung pupunta sa inyo. At yan, so naghihintay sila sa gabay at patnubay ng Diyos. Hindi sila basta-basta sumusugod. Sila ay handa na kumilos, itong si Jonathan at ang kanyang kasama, na talagang lumakad, umahon, pumunta sa alam nilang posibleng ikamatay nila. Ngunit sila po ay humakbang base po sa pangako ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa kanila pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, sila ay handa pa rin na maging sensitibo sa gabay at patnubay ng Panginoon. Hindi sila basta-basta lumakad, humayo at lumusob. Sila po ay naghihintay ng tamang pagkilos at gabay ng ating pong Panginoong Diyos. Ito pong sitwasyong ito ay merong mga tinatawag na panganib o mga risk sa parte po ni Jonathan at ng kanyang kasama. Ngunit sila po ay kumilos at humakbang na may pananampalataya at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Panginoon na tagapagligtas. Tagapagligtas ni Jonathan at tagapagligtas din po ng bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Mateo, Kapitulo 14, talatang 28 hanggang talatang 29, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kahit bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, patungo
kay Jesus. Ganito rin po yung prinsipyo na nakita po natin kay Apostol Pedro. Nung siya po ay lumakad sa ibabaw ng tubig, hindi po siya basta-basta lumusong. Okay? Hinintay po niya yung gabay, patnubay, salita ng Diyos. Ganon din po si Jonathan at ang kanyang kasama sa unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 8 hanggang sa talatang 10. Ang sabi po sa talatang 10, ngunit kapag sinabi nila, umahon kayo sa amin, ay aahon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay. Ito ang magiging tanda sa atin. Kay Pedro naman, hanggat magsabi ang Panginoon at ipag-utos sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig at sinabi ng Panginoon, halika. Anong ginawa ni Pedro? Bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Mga kapatid, sa ating pong pagnanais na gawin kung ano po yung tama, huwag po tayo basta-basta sige lang ng sige. Hintayin natin, maging tapat tayo sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay. Sapagkat kung uunahan natin lagi ang Panginoon, ito ay patungo po sa hindi magandang resulta. Makikita po natin yan sa lumang tipan, sa buhay po ng mga patriarch, maging sa kanilang mga asawa. Inuunahan nila lagi ang Panginoon. Sa anong nangyayari, hindi po maganda. Hindi po maganda ang resulta. Nakita ko po rito kay Jonathan, maging kay Peter, dito po sa bagong tipan, na hinintay nila kung ano yung gabay, patnubay ng Diyos. Meron silang tunay at totoong katapatan, pagtitiwala, pananampalataya na ang Diyos ay tunay po na gabay. So ang pangalawang prinsipyo po sa pagnanais po ni Jonathan na sumunod at gawin ko ano yung tama ay maging tapat siya sa patnubay at gabay ng Panginoong Diyos. Hinintay po niya ang panahon na ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa kanya ng instruction. Ang sabi po sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya, ang pagtatagumpay natin sa ating pagnanais na maisakatuparan kung ano po yung tama sa paningin ng Diyos, ay hindi po mangyayari na ganun lang. Nangangailangan po ito ng gabay, patnubay, base po sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako at paghihintay sa kanyang tamang panahon at tamang pagkilos at paggabay. Pagkatapos noon, kikilos tayo na may lubos na pananampalataya, susugod tayo na may pananampalataya sa kanyang gabay sa atin at sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Sapagkat yaong nagtatagumpay sa sanlibutan na ito, yaong dumadaig sa sanlibutan na ito, ay ang mga anak ng Diyos na lubos ang pananampalataya sa Kanya. Maging tapat tayo mga kapatid sa gabay, patnubay, pangunguna ng Panginoong Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu. Gagamitin niya ang banal na salita na paliwanagin sa ating landas ng pagnanais na mamuhay at sundin at gawin kung ano ang tama. Sa pandemic na ito mga kapatid, sikapin natin sa tulong at biyaya ng Diyos na matuto tayong may kapayapaang naghihintay na maisakatuparan ng Diyos ang kanyang matuwid na layunin sa lahat ng mga ito. Habang naghihintay tayo mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Diyos, gawin natin kung ano yung tama, hindi sa paningin ng tao,
kung hindi sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Dalawang prinsipyo po ang tiningnan natin ngayong umaga sa pagsasagawa kung ano yung tama sa paningin ng Diyos base sa unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6 hanggang talatang 10. Ang unang prinsipyo ay ang katuwang sa pagsasagawa ng tama sa harapan ng Diyos. Walang iba kung hindi ang Diyos mismo at ang ating kapwa mananampalataya na merong parihas na puso, isip, ng bawat isa sa atin. Pangalawang prinsipyo ay ang katapatan sa gabay, patnubay, kalooban ng Diyos. At ito po yung minithi po ni Jonathan. Gawin po natin ito mga kapatid. Umasa tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya ng lubos, magpasakop tayo sa Kanya. Amang banal, narito po ang iyong banal na salita. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na matutong maghintay. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na lumabas sa aming comfort zone once na nakita po namin ang iyong gabay. Humakbang kami na may pagtitiwala, maging tapat kami sa iyong patnubay at gabay, maging tapat kami sa iyong banal na salita. Salamat, katuwang po namin kayo. Salamat may mga kapatiran kami sa church, kapwa mananampalataya, nakatuwang po sa lahat ng mga ito. Nagpapanalanginan sa isa't isa, nagtutulungan, Panginoon. Salamat po, maraming salamat. Salamat, nagpapasalamat ako personally sa iyo dahil sa iyo busy, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatiran. Salamat sa mga kapatiran sa ibang lugar, sa Naga, yung mga kaibigan, kapatiran ka manggagawa sa Australia, kila Nati, pagpalain sila, kila Miles, sila Julio, sila Cecil, sa Naga, sila Edgar, sila Malu, maraming salamat po. Si Glo sa Japan, pagpalain niyo si Pia sa Singapore, si Ma'am Ros Diaz sa Katanawan, si Sam sa Papua New Guinea, si Peter sa Germany, si Belnord sa Sweden. Lord, bless them, O Lord. Bless Olive and Wanyo at yung kanilang buong family. Pagpalain ni si Sally, si Aris. Pagpalain ninyo sila Monet at ang kanilang buong family, Panginoon. At pagpalain ninyo sila Eric, good health and strength sa kanila. Pagpalain ninyo, Panginoon, yung ibang mga kapatiran. Pagpalain ninyo sila Jenny, pagpalain ninyo. Pagpalain si Mano Doning, pagpalain si Alma, si RC, pagpalain niyo si Dave, si Ina. Lord, I pray for healing sa tatay ni Dave. Healing kay Ivy, healing po kay Alma. Blessing kila Brother Wanyo, kay Olive, kay Francis, kay IC, pagpalain niyo sila. Si Kenan, si Melchi, si Igreen, sila Cathy, si Vener, kanilang mga anak. Lord, bless them, O Lord God. Bless maging sila Wilma, Panginoon, pagpalain niyo sila. Salvation sa amo ni Jenny, pagpalain niyo sila, Panginoon. Bless your name, Lord. I pray for your blessing and protection sa parents po ni Olive, Panginoon, pagpalain niyo. I pray for healing po sa tatay ni Dave, Panginoon. Si Mano Doning, pagpalain niyo sila, Panginoon. Pagpalain mga loved ones ni Ma'am Rose Diaz, Lord. Bless your people, O Lord, maging mga nakakasama namin nag-aaral lang iyong salita, sumasamba sa iyo every morning. Pagpalain ninyo, extend ninyo ang iyong healing hand doon po sa may mga karamdaman. Salamat sa kagalingan po ni Mrs. Portugal. Bless, O Lord, maging kanilang accountability group. Pagpalain ninyo, Panginoon. Pagpalain ninyo po. Extend ninyo ang iyong comfort sa pamilyang De Jesus, sa mga naiwan po ni Ate Jen De Jesus. Ikaw mag-bless ng comfort and strength sa kanila, Panginoon. Maging kila sa pamilyang Portugal. Bless them, O Lord God. Salamat po. Maraming salamat po. Binabalik ko po sa iyo ang papurit pasalamat. Bless Mami Susie, bless Stephen and Shalom, Lord. Binabalik ko muli sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen at amen. Magandang umaga po mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.